Ang ating pong mensahe po ngayon ay, finally, it is finished. Mga kapatid, just imagine, parang kailan lang tayo nag-start noong January. And here we are, chapter 7, almost kalahati na po ng Book of Nehemiah. Ngayon, makikita po natin na tapos na po nila ang pader. It is completed. Sa dami po ng pinagdaanan nila from planning, praying, amen, provision, di po ba, from King Artaxerxes hanggang sa internal, external opposition, discouragement, here we are. It is finished. Tapos na. Subalit, hindi ibig sabihin ng natapos na, that is the end. Amen? It is just the beginning of something new na gagawin ng Diyos sa kanila. Starting from chapter 8, 9, 10, 11 hanggang sa matapos hanggang chapter 13. At kung may gagawin ng Diyos, because dahil dyan po nakapundasyon ang ating pong redeeming. Di po ba? Yung ating redeeming. Yung ating pong rebuilding the wall, renewing our minds and guarding our hearts. Kung merong gagawin ng Diyos nung panahon nila at may ginawa talaga, anong gagawin din ng Diyos sa atin as a church? And how can I, and how can you, papaano ako at papaano ikaw ay magiging bahagi as we rebuild FCC Manila. Amen? And it is my privilege, FCC Manila, my privilege, na bagamat hindi niyo ako nakasama noong unang taon, 2007 po ba o 2008? 2007, ay kakagraduate ko lang ng high school Yun. Ay, here we are. Isa pong malaking pribilehiyo sa ating pong mga kapatid dito na for the past 6 years, nakasama po ninyo ako. Amen? Before, may tanong po ako sa inyo mga kapatid. May isang bagay, pangyayari o sitwasyon ka ba na halos muntik mo ng sukuan, subalit hindi mo alam, malapit na yung finish line. Amen? Yung tipong sinimulan mo, nagtiis ka, nagpatuloy ka, and yet, hindi mo alam, malapit na palang matapos, malapit na yung finish line, and almost you want to give up. May ganun ka bang sitwasyon? Diba? Lord, ayaw ko na. Lord, ang tagal, nakakainip. Pero di mo alam, one step na lang. Finish line na. Dito sa sitwasyon po ng Book of Nehemiah, here we are. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, sa dami-dami po ng mga discouragement, sa kabila po ng oposisyon ni Sanballat, Tobias, ni Gesem, sa kabila po ng mga hindi pag-cooperate ng mga taga-Tekoa, yung mga nobles, yung mga mayaman, sa kabila ng kapasawayan ng mga ibang Hudyo, at sa kabila po ng mga hindi din pagsuporta ng kanilang mga surrounding nation, what do you expect? Kalaban kasi nila yan. And here we are, chapter 7, tapos na ang templo. Mga kapatid, are you going to a situation that you want to give up? Gusto mo nang sumuko? Tsinaga mo, tiniis mo, pinaglaban mo. And yet, hindi mo alam, the moment you want to give up, yung gusto mo nang sumuko, hindi mo alam na yung oras na gusto mo nang sumuko, yung oras na naiisip mo nang sumuko, malapit na pala ang finish line. At kapag ikaw ay nagkamali, hindi matatapos yung bagay na sinimulan mo at ipinaglaban mo. Amen?
And here we are in chapter 7 ng aklat ng Nehemiah. What can we learn? Ano yung kanilang natutunan na ating ding matututunan? Ano yung kinalaman nito sa kanila noon at ano din ang kinalaman nito ngayon sa atin? Number 1, God has fulfilled His promise. Whatever He began, He will definitely fulfill its completion. Ito yung unang pagpapaalala. Sa pagbubukas po ng chapter 7, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na yung sinimulang templo, tatapusin niya regardless kung ano man ang process, opposition, discouragement ng surrounding nation. Amen? Tandaan niyo po to. Ano man ang sinimulan ng Diyos through us, ay tatapusin po niya. And here we are. Ano yung tinapos ng Diyos? Yung wall. Yung dating wall na ruin. Yung dating wall na sira-sira. Yung dating wall na tinatawanan. And here we are. Kompleto na. Tapos na within 52 days. Sabi ko, less than 4 months or 4 months, yung prayer and fasting, mas matagal pa yung pag-aayunot pananalangin ni Nehemiah kaysa sa pag-build ng wall. And here we are, mga kapatid. As they rebuild the wall, completely as it is, God has fulfilled this promise. Tapat ang Diyos na nangako sa kanila. Kaya kung kinumpleto at natapos na yung wall, as they rebuild the wall, mga kapatid, ano po ang sabi ng Nehemiah chapter 7 verse 1? Buksan po ninyo Nehemiah chapter 7 verse 1. Hindi na po ako naglagay ng scripture passage dyan because I want you to open and to bring your Bible. Amen? Nehemiah chapter 7 verse 1. Verse 1 ang sabi, natapos ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pintuan nito. Amen? May itinalaga na ring mga bantay, mga awit at mga Levita. Tignan po ninyo yung linya ng verse 1. Natapos ang pader. Pero kung susuriin po nating mabuti, mga kapatid, hindi po ganun kadali ang pinagdaanan nila bago matapos ang templo. Amen? There's a lot of process, mga kapatid. Kaya kung titignan po natin yung completion ng wall, yung pagkumpleto ng Diyos, at pagtupad sa kanyang pangako, ano ang pwede po nilang makita at pwede rin po nating makita? Ano ang ating pwedeng matutunan at ating ding pwedeng matutunan? As God fulfilled His promise, as they completed the wall, number 1, remember the process. Remember the process. Yung chapter 1 to chapter 6, mga kapatid, remember the process. Ano yung mga meron sa process? Matindi yung mga trials, oppositions, and discouragement na pinagdaanan nila. Amen? Minsan, nakala po natin, mababasa natin na kumpleto na ang wall. Pero, we fail to remember, hindi pala biro ang pinagdaanan po nila. Amen? Hindi po biro yung pinagdaanan po nilang mga opposition. Kina Sanballat, Gesem, Tobias. Amen? Hindi po biro na habang tinatayo mo yung wall, ay kabila yung discouragement sa inyo. Di ba? Number 2, hindi rin po biro yung process na pinagdaanan nila na panglabas na oposisyon, pangloob na oposisyon na kanilang kinakaharap. Not everyone in the nation of Judah ay nakikipag-cooperate. Imagine mo, di ba? Yung mga tiga-Tekoa na mga maharlik at mayayaman sa Nehemiah chapter 3, they are not cooperating. Yung mga mayayaman sa chapter 5, dahil nangangailangan ng pagkain at pangbayad ng tax sa king po,
ay anong ginawa nila? Pinautang, di po ba? 12% beyond. At kumuha pa ng mga collateral, anak, na lalaki at babae bilang alipin at yung kanila pong mga ubasan at sakahan. Imagine nyo po yung pinagdaanan nila. Remember the process. Marami din pong discouragement and even pati yung buhay ng overseer na si Nehemiah. May threat na kanyang sinuong. And despite ng lahat po ng ito, trials, opposition, discouragement, external and internal opposition, and even death threat sa buhay ni Nehemiah, let us see the process kung papaanong sinamahan sila ng Diyos. Amen? Hardship doesn't mean abandonment of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ko mo naghihirap ka ngayon, ibig sabihin, hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Yung bawat patak ng luha, bawat patak ng pawis nila, yung bawat pakikibaka po nila, remember the process from chapter 1 to chapter 6, hindi po biro. And that's why, as a church, as FCC Manila, remember the process ng pinagdaanan po ng FCC Manila throughout the years. Amen? That you are tempted to give up, and here we are, you stay. You are tempted not to serve, and yet you serve. Amen? Yung mga kapatid natin na pinagtiyagaan natin sa bawat isa. And yet, you choose to love. You choose to forgive. And you choose to stay. Remember the process. Amen? Sabi ko nga po last year, Lord, alam ko ang naghihintay sa akin. Because Elder Martin give me 2 months to decide. Tagal, no? 60 days. Tama po ba? 60 days. 30 plus 30. Baka mali ang math ko. And I will finally decide December. Sapagkat alam ko kung gaano kahirap. Tama po ba? I know. Nag-uusap nga po kami kahapon ng aming pong teacher sa preaching practicum. Ang question niya, what are the different realities in the ministry? Ano ang mga katotohanan na hindi pwedeng ipagkaila kapag ikaw ay pastor elder sa church? Siya muna ang unang sumagot. Ang sabi niya, joy and suffering. Alam nyo, akala po ninyo sa pag-aasawa lang yung maraming ring? Ay, sa pagpapastor din po. At sa pagiging elder. By the way, ang elder at pastor, isa lang yan. Marami din, enduring. Endure. Pagpatuloy. Suffering. Di po ba? Persevering. And here we can see, remember the process. If you are tempted to give up, if you are tempted na wag nang magpatuloy, remember the process, yung pinagdaanan, kung paano ka nilagay ng Diyos dyan. Amen? Look back. Remember the process. Ngayon pa ba? Amen? Ngayon pa ba? Anak, ni-level up na kita from level 1, level 2, level 3, and you don't know level 5. Tapos sa level 4, you want to give up? No! Remember the process. Remember your humble beginnings. Remember the humble beginnings of FCC Manila. Na yung mga kinakarga mong mga bata ngayon, youth na. Isa lang ibig sabihin na tumatanda na tayo. Amen? Number 2, realize the progress. Hindi lang po natin kailangang alalahanin yung process na pinagdaanan nila, kundi yung progress, one at a time. Slowly but surely. Amen? Alam nyo, kung mainipin lang ang mga nation of Judah, hindi nila matatapos yung wall. Amen? Kung nagmamadali lang sila, hindi rin nila matatapos yung wall.
God is using progress, yung one step at a time, to mold you and to shape you. Amen? Kapag ang gusto mo sa buhay ay puro shortcut, paano ka huhubugin ng Diyos as you rebuild or as God want to rebuild something in your life? Amen? And yet, we are so tempted to lose patience. We are so tempted na mag-shortcut. We are so tempted na mag-instant. Amen? Gusto nating madaliin. Ang gusto ng Diyos, gusto niyang ipakita sa iyo, anak, ito yung process, ito yung progress, ito yung proseso at progreso para makamit ninyo yung mga bagay na ito. Kaya, huwag kang matigas ng ulo, sumunod at magpasakop ka. Amen? Halimbawa, sa ating soul winning, gusto nating dumami, tama? Amen? Sino bang ayaw sa church na marami tayong ma-reach out? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mamaya, nasa dare to share yan. Diba? And yet, ayaw ng Diyos na mag-shortcut tayo sa process and sa progress. Amen? Sabi ko kung pwede ko nga lang magicin ang puso ng mga yan Minagic ko na Tama? Hindi Bilhin nyo yung process from inviting to retaining. Amen? Hindi rin madali. Yung process and progress nila sa pag-rebuild ng wall from chapter 1 to 6, hindi rin madali. Kaya kapatid, sa buhay ng iyong kapwa mananampalataya at sa buhay ng iglesia, huwag nating madiliin yung mga bagay na gusto ng Diyos na yung proseso at progreso, mapagdaanan muna natin bago natin makamit yung fulfillment ng kanyang pangako. Amen? Birin nyo, dati, nag-start po ako sa ministry, not full-time po 13 years old. Pinag-opening prayer ako. Alam ba ninyo, nag-sign of the cross pa ako? Sobrang kaba. Opo. Paghahawak ko ng mic, alam ba ninyo, until now, kapag po ako ay nai-invite pa sa ibang church, nanginginig pa ang aking kamay. Sabi ko, ano ata itong kamay ito, pasmado? Until now, kinakabahan pa rin po ako. Amen. Amen. Tuloy. But remembering the process and the progress, amen, may mga progress na mabilis, pero may mga process at progress na mabagal. Amen? Kung kayo ang maghihintay bago maisulat ni Gospel ni Matthew, 400 years, kaya nating maghintay? And we cannot dictate, Lord, dapat, wala pang 24 oras yan, masave yan. Hala ka. Hello, anak. Palitan mo na ako sa trono. Galing mo magutos, ha? Amen? I still remember, sabi nga ni Connie Reyes, alam nyo, soul winner talaga ito si Connie Reyes sa showbiz. Pero nyo, 14 years niyang hindi tinantanan si Jody Santa Maria. Sama ka. Tapos sabi ni Jody Santa Maria, naku, sabi niya, minsan maubusan na ako ng dahilan kay Tita Connie. And then, lo and behold, after ng kanilang nag-click, ano ba yon? Yung si Sir Chip ba yon? Finally, after 14 years, sumama na siya sa church. Remember, after 14 years, sumama na sa church. Pagsama pa lang yun, ha? Hindi pa tumanggap yun, ha? Hindi pa nag-tithes and offering yun. Hindi pa yun nag-undergo ng Christian Growth Ministry. Hindi pa yun nagpabaptize. And yet, look the process and the progress na gustong ituro ng Diyos kay Connie Reyes. How about us? Hindi ko mo makupad ang pagong ay hindi niya matatapos ang karera. Hello, church? Realize the progress. Number 3, return to God's presence. Remember, realize, return. Yung pagkompleto po ng pader, yung pagtatayo muli ng templo.
sa pamamagitan po ng pamumuno ni Nehemiah, nagbigay daan sa kanila, sa kanilang pagkilala, na may mga kasalanan silang nagawa. Lord, kaya po nasira itong templo kasi kung tutuusin, nagkasala kami sa iyo. At yung pagtatayo muli nila ng templo, nagbigay daan na merong dapat silang kasalanan, which is idolatry, na kailangan nilang talikuran. Alam niyo, when we are rebuilding something, kapag meron tayong mga bagay na itinatayo muli sa ating church, sa ating buhay, gusto ng Diyos magbalik tayo, anak, ano bang dahilan kung bakit nasira yung mga walls natin sa buhay? Ano yung mga dahilan kung bakit nasira yung mga bagay sa buhay natin na itinayo ng Diyos? Kaya yung pagtatayo ng templo ay nagbigay daan upang itayo muli yung kanilang identity bilang isang bayang pinili ng Diyos. Na kung hindi magagawa yung temple, Book of Ezra, at yung wall, Book of Nehemiah, magkasama po kasi yan, Ezra and Nehemiah, panggagalingan sila ng Mesiyas. At hindi pwedeng panggalingan sila ng seed way back to Genesis 3:15 na sira-sira ang kanilang pader. Amen? At kung sira-sira ang pader ng chosen nation ng Diyos sa Old Testament, sasabihin ng mga karatig na bansa, pinabayaan sila ng Diyos. At sa tingin po ninyo, papayag ang Diyos na yung bayang pinili niya ay kanyang pababayaan sa kabila ng katigasan ng ulo niya. Hindi. Bago pa mag-start sa chapter 1, nanalangin na si Nehemiah, Lord, kaya sira yung templong ito. Kasi kasalanan namin, yung mga ninuno namin. Mula nung alisin ninyo sa Ehipto, nagkasala, sumamba na sa iba't ibang Diyos. Yung Northern Kingdom, sinakop ng Assyria. Yung Southern Kingdom, sinakop ng Babylonia. And it is our sin. Here we are, in the church. Sometimes, may mga pagkakataon sa church natin na kaya sinisimulan natin yung mga bagay-bagay natin kasi we need to learn something. Amen? Meron tayong mga kailangang matutunan kung bakit kailangan nating magsimula muli at sa pagsisimula po muli at sa pag-rebuild po muli, do not copy-paste the same mistake unless we will repeat the same mistake again. Amen? That's why may mga training na po tayo. Amen? Praise God sa FCC leadership na meron na po tayo mga ganitong mga training. Amen? Nabalak ko ngang ilagay after ng Dare to Share para lahat. Actually, kung tutuusin, yung mga doctrinal class na ito, yung mga hermeneutics na to, actually para sa lahat ng mananampalataya ito eh. Bakit? Leaders lang ba? Leaders lang po ba ang nagbabasa ng Bible? Amen? Kung tutuusin. And that is my burden. Lord, kung saan mo na ako ilagay my next chapter in my life, bago man ako mag-exit, ay marami nang tumayo dito na mga exhorters and preachers. Amen? Na kahit masakit ang ngipin ni Pastor Eman at masakit naman ang aking tuhod, hindi kami mangangamba na merong mga preachers dito that they are trained and equipped dito sa FCC Manila. Amen? Ayun nyo ba yun? Na yung first Sunday, alimbawa first Sunday, si Elder Alex na. Second Sunday, si Pastor Eman na. Third Sunday, si Sister Lorna na. And fourth Sunday, si Pastor Mark na. Amen? Na si Pastor Eman, Pastor Mark, pumupunta na sa mga outreaches habang may mga naiiwan na dito. Amen? That is my prayer. And our goal to really prepare yung mga leaders natin. At kaya may mga ganito tayong Bible survey, hermeneutics, at mga theological studies. Amen? Because we really need to build the leaders so that they can minister to our members. And if we will minister to our members, the cycle is ongoing. Amen? Kaya return to God's presence. Alalahanin po natin
na nakapagpalapit muli sa Panginoon yung pagtatayo po nila ng templo. Tayo po dito, rebuilding the wall, renewing our minds and guarding our hearts. Noong bang sinimulan natin dito, nagsimula na rin po ba tayong ayusin yung mga dapat na ayusin in our family, in our personal relationship with God? Hello, church? At isa sa mga pwede nating pong maipagmalaki by God's grace and mercy, sabi ko nga sa mga couples, joint men's and women's, kapag nagkaanak na si Sean, buhay pa ba po tayo? Hindi na. At magtataka yung mga anak ni Sean, Daddy, saan galing itong tradisyon ng family worship and family devotion? Anak, galing yan doon sa 16th year founding anniversary generation ng FCC Manila. Are you not happy to that? Ay, ulitin ko. Hindi po ba kayo masaya sa ganon? Nababalikan tayo ng future generation na meron tayong na-contribute na isang malaking impact sa kanilang Christian home because we decided to start and to rebuild what is really matters. Amen? Nababalikan kayo na yung mga anak ni Sister Anne, yung mga apo, babalikan siya. Anak, ito yung ating Christian family values na non-negotiable. Mami, Daddy, o halimbawa yung mga apo nyo, halimbawa, sina Brother Purdy, loobin ng Diyos, 90 years old na sila, di ba? May reunion, di ba? 10 years na lang, makakatanggap na yan ng 100,000 centenarian law. Di ba? And throughout the generation, nadala yung pag-redeem ng family worship, yung pag-redeem ng mananalangin kayo as a family, magbabasa kayo ng Bible as a family, and you will worship God as a family. Babalikan tayo ng present generation. Di po ba, anong binalikan ni Nehemiah sa kanyang prayer? Lord, hindi lang kami ang may kasalanan nito, pati yung mga ninuno namin. They committed idolatry. Baligtarin mo yon. Kung sila, binalikan nila, tinrace nila yung pagkakamali, hindi ba pwedeng maganda naman yung balikan? Sabi mo sa katabi mo, family worship. But alam ko, init na kayo. Amen? Number 2, God has appointed through Nehemiah trusted leaders. Nehemiah chapter 7 verses 2 to 3. Tignan po ninyo. Nehemiah 7, 2 to 3. Amen? Sabi po ng aming teacher na Amerikano sa preaching, itaas daw ang Bible pag nagbabasa. Ito po, Nehemiah 7, verse 2 to 3. So, hindi lang po kinumpleto ng Diyos yung wall. Amen? Kundi, pagkatapos ng wall, ang unang ginawa ni Nehemiah, mag-appoint siya ng mga trusted people or trusted leaders or credible leaders. Verses 2 to 3. Basahin natin. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng 2 kalalakihan. Si Hanani na aking kapatid, biological na kapatid ni Nehemiah, at si Hananias, civil leader ng mga guards, ay mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba. Anong trabaho nila? Iniutos ko ang mga pintuan ng Jerusalem, buksan lamang kapag mataas na ang araw, isasara at ikakandado agad paglubog ng araw bago magpahinga ang mga bantay. Iniutos ko ring maglagay sila ng mga bantay pintuan at taga-Jerusalem. Itinalaga nila ang ilan sa mga ito sa mga bantayan at ang iba namay sa malapit sa kanilang bahay. Mga kapatid, dahil tapos na po yung wall, ang next na ginawa ni Nehemiah, pumili ng mga credible, faithful, and trusted na tao na may takot sa Diyos. Amen? Kung sa panahon po nila, Nehemiah ay pumili ng mga trusted people, credible people, para sa templo at para sa wall.
Ezra and Nehemiah. How about us? Tignan ninyo yung qualification nila. Mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos. Verses 2 to 3. Tignan niyo yung qualification nila. Hindi po basta-basta pumili si Nehemiah ng kahit sino na lang, sige, mamuno sa Jerusalem. No. Trusted and possess the fear of the Lord. Masunuri sa Diyos. Sapagkat alam ni Nehemiah na hindi niya kaya ang pagbabantay at ang pamumuno sa Jerusalem. He need to delegate. He need to copy. Amen? Kailangan niyang i-copy-paste ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin nun? Kailangan niyang magkaroon ng multiplication of leaders. And because of the thought, multiplication of leaders, hindi po basta-basta ang pagpili na kung sino-sino na lang. Kailangan trusted yan. Kailangan credible yan. Kailangan may takot yan sa Diyos. God is still choosing qualified leaders for His people in the church. Kung si Nehemiah, pumili ng mga trusted na tao at may mga takot sa Diyos. How about now as a church? Kapatid, pumipili pa rin ang Diyos ngayon ng mga trusted at credible na tao na mga leaders sa church. At ang tawag sa kanila ay deacons and elders. Ibaon na natin sa hukay na ang pastor at elder po ay magkaibang office. No. The elder is the position, the function is pastor, shepherding, pagpapastol. Kapag yung pastol, namuno, elder. Pag yung elder, nagpastol, pastor. Nagigets na po ninyo? Parang halimbawa si Brother Mark, tatay yan. Pero kapag nag-function yan sa negosyo, entrepreneur. Amen? Pero iisang tao lang si entrepreneur at si Brother Mark na tatay. In the same way, kapag sila'y nagpapastolo, nagmi-minister, pastor. Kapag sila'y namumuno, elder. Kaya, ang pinipili ng Diyos ngayon at inilalagay niya na pasok sa qualification sa church natin ay mga biblical qualified elders. Sabihin mo sa katabi mo, biblical qualified deacons and elders. Amen? Kaya yung mga captain of the ship sa church ay biblical elders. Plural, not singular. Ulitin ko. Biblical elders. Tignan natin, Gawa chapter 6 verses 1 to 7. Tignan po natin kung anong kinalaman ng pagpili ni Nehemiah sa mga qualified. Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo. Gawa chapter 6 verses 1 to 7. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila'y napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikakabuhay. Yung mga widow, hindi na naaasikaso yung kanilang need. Verse 2. Kaya tinipon ng 12, the 12 apostles, ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, anong sabi ng mga 12 apostles? Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mapangasiwa sa pamamahagi ng ikakabuhay. This is the main function ng mga biblical elders. Preaching and teaching the Word of God. Mangaral ng salita ng Diyos. Verse 3. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking, ano yung mga qualifications ng kanilang pipiliing mga deacons? Lalaking, number 1, lalaki. Number 2, lalaking iginagalang. Puspos ng Espiritu Santo. At matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. This is the qualification of deacons.
Samantala, iukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng mga apostol, acting as elders and pastors. Ang aming main role, mangaral ng salita ng Diyos at manguna sa pananalangin. Dumadami yung mga believers. Parami ng parami. At may mga pangangailangan niya dahil sila ay persecuted. Anong sabi? Pili tayo ng mga tinatawag na mga table servants. Yun po ang ibig sabihin ng table ng deacons, mga diakono, mga tagapangasiwa ng lamesa, literal. Ibig sabihin, yung mga paglilingkod na hindi sa pangangaral at pananalangin, sila ang gagawa nun. Para makapag-focus yung mga apostles. Pero pansinin po ninyo sa verse 3, hindi basta-basta yung pagpili. Tama? May qualification. Ano yung qualification? Lalaking ginagalang, respectable, puspos ng Espiritu. Pag sinabi po nating filled in the Holy Spirit, yung pong fruit of the Holy Spirit yon. At matatalino. Ano ibig sabihin ito ng mga matatalino? Alam nila yung doktrina ng mga apostol at isinasabuhay nila yung mga katuruan ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng matatalino o marurunong. Alam nila yung orthodoxy at alam nila kung paano isapamuhay yun. Tignan po ninyo, no? So in short, si Nehemiah, pag pumili ng leader, merong qualification na ayon sa salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, as we choose deacons, may qualification din. Hindi kung sino-sino lang. Amen? Kayo, ano mangyayari sa isang trabaho na kumuha kayo ng isang manggagawa na hindi pasok sa qualification? Halimbawa, subukan man po ninyong magpagupit sa isang taong hindi talaga naggugupit. Baka kahit gumamit ka ng filter, di na kita makilala. Subukan man po ninyo na magpa-opera sa puso at ipa-opera nyo yan sa mekaniko. Aywan ko lang kung ano ang ipangbubukas niyan. At subukan man po ninyo na magpaayos ng sasakyan sa isang nagtitinda sa karinderya. Amen? Kung sa mundo kailangan qualified para matugunan yung dapat matugunan at magawa, how much more sa iglesia ng Diyos sa panahon ni Nehemiah at sa panahon natin ngayon as a church. Amen? The same. Walang pagbabago. Tignan din natin. How about the elders? Titus 1, 5-9. Huwag kang mag-alala, malapit na tayong matapos. Tito 1, Titus chapter 1 verses 5-9. So deacons ang una. How about the elders? Titus 1 verse 5. Tito 1, 5-9. Ito naman yung mga sa elders natin. Biblical elders or pastors. Verse 5. Iniwan kita sa Creta, si Pablo po, inutusan si Timoteo na maglagay ng mga qualified na mga mamumuno, elders. Iniwan kita sa Creta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat ayusin at upang magtalaga ka ng mga matatandang pinuno. Hindi po ibig sabihin ng mga matatanda, senior citizen ha. Hindi po ibig sabihin. Ibig sabihin nitong elders ay mga matatanda. Ibig sabihin ng matatanda ay they are seasoned. Ibig sabihin they are qualified. Matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa iniutos ko sa iyo. Verse 6, tignan niyo po yung mga qualification. Italaga mo ang mga taong walang kapitasan. Ano ibig sabihin ng walang kapitasan? Above reproach. Mataas yung pagsunod sa Diyos. Isa lamang ang asawa. At ang mga anak ay mananampalataya. These are the qualifications of biblical elders. May pagpipigil sa sarili. Kailangan pala merong self-control. At hindi suwail. Anong hindi suwail? Hindi pasaway. Verse 7, bilang katiwala ng Diyos
kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa. Mataas yung pagsunod sa Diyos. Hindi siya dapat mayabang. Hindi magagalitin. Hindi pala pwede na kapag pastor elder ka, magagalitin ka, no? Meron kang anger issue. Bakit? Kasi magiging wrestlingan at boxingan ng church. Yeah. Hindi lasenggo. Hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, hospitable. Maibigin sa kabutihan. Mahinahon. Matuwid. May kabanalan. Marunong magpigil sa sarili. Verse 9. Kailangang matatag siyang mananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Defender of true doctrine. Wala ba kayong napansin? Verses 6, 7, 8, puro character. Verse 9, skills. Hello, church? Ibig sabihin, sa mga biblical elders, lahat, 95% character, isa lang ang skills na hinihingi. Able to teach and to preach. Ganon din sa unang Timoteo 3, 1-7, mga kapatid. Kaya here we are. Anong mangyayari sa completed na wall kung ang mga itatalaga ni Nehemiah sa kabila ng dami nilang pinagdaanan ay hindi mga qualified na mga leaders ang kanyang ilalagay? Ano mangyayari? They will go back to the same mistake. Amen? Sino ang unang mga hinuhukuman ng Diyos sa nation of Israel? Hari, Levita, pari. Tama? Mga kapatid, napakahalaga po sa atin na yung mga mamumuno sa bawat evangelical churches qualified na hinihingi ng salita ng Diyos. Imagine din ninyo sa inyong mga workplace, whether private, whether public, yung mga leaders ninyo ay grabe kung ugali. Anong mangyayari sa atin? Yung mga politiko natin, kung hindi sila ganoon ka-qualified, anong mangyayari sa atin? Yung mga leaders sa mga corporation, mga leaders sa iba't ibang company, kung hindi din sila qualified, anong mangyayari sa manggagawa natin? Mga kapatid, kung sa kumpanya, sa iglesia, sa organization, at sa mga trabaho, mahalaga na pasok sa tamang qualification, how much more sa gawain ng Diyos. Kaya in application, number 1, keep moving. Sa panahon ni Nehemiah, sa panahon natin bilang FCC Manila, sabi mo sa katabi mo, keep moving. Pagpatuloy po tayo. Amen? Nagre-rebuild po tayo. Baunin natin yung mga aral na natutunan natin sa kanila at baunin natin yung mga aral na natutunan natin for the 16 years ng FCC Manila. Amen? Kaya napakaganda ng may church history din tayo. Kasi we can go back. Ito pala yung mga humble beginnings. Ito pala yung mga bagay na dapat naming matutunan. Ito pala yung mga bagay na hindi namin dapat pang ulitin. Amen? Keep moving. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na nahihirapan ka ngayon. Hindi ibig sabihin na may nagdi-discourage sa'yo ngayon. Hindi ibig sabihin na may nag-oppose ngayon. Ay, hihinto ka na. Hindi pa tapos ang laban. We are just starting. Amen? Sabi ko nga sa sarili ko, kaya ko bang pantayan yung 15 years versus na 5 months as church admin? Na yung mga bagay na nangyari sa loob ng 15 taon, whether good or bad, kaya bang ipantay sa 5 months? Definitely not. Anong pwede ko lang pong matutunan doon? The learnings. Tama? Yung richness na ginawa ng Diyos.
yung provision ng Diyos na ginawa niya sa atin. He will finish what He started. Tatapusin niya. As we move forward, wag lang nating tignan yung present ng FCC Manila. Someday, 10 years from now, 20 years from now, I myself as a church administrative pastor, kapag nagkaapo na si Sean, wala na po ako dito. Tama po ba? Tama? I will not be forever here at FCC Manila unless ako isang immortal. Tama po ba? I, Pastor Mark, and even Pastor Eman, we are not forever here. Amen? Yung mga present elders natin, present deacons natin, they are not forever here pag nagkaapo na si Sean. Ang pwede lang natin gawin ngayon, itaguyod, ipaglaban, ipagsumikap, ipagtyaga, yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos at huwag nating pabayaan. Amen? Sapagkat kapag hindi natin pinabayaan, inasikaso natin, regardless ng temptation to give up, regardless ng mga discouragement, regardless ng mga hinaharap nating hamon, babalikan tayo ng future generation ng FCC Manila. At sasabihin nila, maraming salamat sa aking nanay, sa aking lola, sa aking lolo, sa aking tito. They choose the right thing to rebuild once again ang FCC Manila. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, makipag-cooperate ka. Amen? And number 2, as we rebuild the wall, we need qualified leaders that reflects the character of Christ as our leaders and representative into this world para po makapag-move forward tayo, para hindi na po natin balikan yung mga pagkakamali ng nakaraan sa kanilang panahon at sa ating panahon. Kailangan natin ng mga pasok na mga qualified leaders na magre-representa kay Kristo at sa mundong ito. Amen? Huwag basta-basta. Huwag magmadali. Andyan ang Biblia. Yun ang gamitin natin bilang sandigan. Amen? FCC Manila, keep moving. I know, hindi madali ang mag-start all over again. Tama? Hindi madali. Tulad nito, hindi rin madali. Oh, yan. And yet, keep moving. Amen? Keep moving. Nakakataba ng puso na nakikita ko yung mga leaders after po magpagal and even mga members kumakain, nagdi-dinner fellowship. Amen? Nakakataba at nakakatuwa na nakikita na natin yung mga kapatid po natin na magsisimula na sa family worship. Amen? Nakakataba sa puso at nakakaligaya na meron na tayong mga training. Amen? At nakakataba ng puso na meron na rin tayo pong outing as a family. Amen? Kaya kapag di ka sumama ka next year. Amen? Ngayon pa lang mag-file ka na ng leave. Ewan ko lang. Ngayon pa lang mag-file ka ng leave. At salamat, FCC Manila. Here we are. We really need to move forward as a family.